Nagngangalit na mga alon ang humampas sa baybay ng Tansa sa Cavite. Umabot sa bubong ng bahay ang hampas ng tubig. Nakalikas na mga mangingisdang nakatira sa lugar. Naitibin na rin nila ang kanilang mga bangka. Malalakas din ang mga alon sa dagat sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Nasira ang ilang bahay sa barangay Lumantik at walang namatay o nasaktan. Nakikituloy muna ang mga apektadong residente sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga naglalakihang alon, epekto pa rin ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday na nakalabas sa kahapon sa Philippine Area of Responsibility. Para makahanap ng makakain, buwis buhay na tumawid sa rumaragasang ilog ang ilang taga-Alabel, Sarangani. Ayon sa ilang residente, halos wala na silang makuhang mga gulay at iba pang produkto dahil sa baha sa kanilang lugar. Sa ilang bahagi ng Alabel, may pagguho sa gilid ng ilog. May mga nabuwal din at tinangay ng baha. Sa Kiamba, nasira ang gilid ng ilog na ito dahil sa baha na dulot ng matinding ulan. Halos nakabiti na sa gilid ang mga bahay. Sa Lake Cebu, South Cotabato, tuluyan ng bumigay at gumuho ang bahagi ng isang kalsada dahil sa ulan. Naunang nagkabitak ang kalsada dahil sa lindol noong June 8. Kita sa mapang inilabas ng Philippine Space Agency ang mga rehiyon sa Mindanao na apektado ng matinding pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Maraming naitalang pagbaha sa Bangsamoro. Hanggang Visayas na merwisyo ang masamang panahon. Bumaha sa Boracay kasama ang isang sikat na shopping center sa isla. Dahil sa tindi ng ulan at hangin, nasira ang hanging bridge na ito sa Leon, Iloilo. Hanggang dibdib ang baha sa dalawang barangay sa Tigbawan, Iloilo. Ang isang pamilya na trap sa bubong ng kanilang bahay. Masaka sa babatok. Boy-boy ang 30 minutes kami sa babatok. Pikulbahan kayo yung tama ka basko kang current pala. Apektado rin ang mataas na level ng tubig ang mga residente na nakatira malapit sa ilog. Dalawang bahay ang natangay ng tubig sa ilog. Ang balay ba anak bata ko dia. Daruagid sanda. Gat gaingad sanda nga duwa mo. Paano na Sa po balay. ba, ma'am, kagabi? Ay ti dako tubig sir dako. Dangat pag ni tubig sa balay namo nga mo kataas. Sa Antique, pinasok ng tubig baha ang ilang bahay sa Bugasong. Stranded ang ilang residente dahil sa taas ng level ng tubig baha sa mga kalsada. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 18 na ang nasawi sa masamang panahong epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Mga biktima sila ng pagguho at pagkalunod. 7 ang sugatan, 12 ang nawawala. Mula sa GMA Regional TV, John Sala. Nakatutok, 24 oras. Hindi po muna madaraanan ang Puliat Bridge sa Congressional Avenue sa Quezon City. Apektado po ito ng sunog kung saan halos 50 bahay sa ilalim nito ang natupok kagabi. Nakatutok si EJ Gomez. Nakunan mula sa dumaraang sasakyan ang sunog na ito sa ilalim ng tulay sa Congressional Avenue sa Quezon City mag-aalas 10 kagabi. Dikit-dikit na mga bahay sa ilalim ng tulay ang natupok ng apoy na umabot sa ika-4 na alarma. Dahil sa laki ng sunog, hindi na madaanan ng mga motorista ang tulay. Ilang bahagi rin ng kalsada ang umusok dahil sa nasirang aspalto. Damay rin sa sunog ang linya ng tubig. Itong tulay na to, 2 barangay ang nasasakupan, yung Ramon Magsaysay at Bahay Toro. Yung mga affected natin na bahay, yung mga gawa sa light of materials. Meron tayong naitalang 46 houses. Isa si Marie Rose sa mga nasunugan na walang naisalbang gamit. Pahirapan ang kanyang paglikas kasama ang 7 anak. Muntik na nga po kami matrap lahat kasi andyan na po talaga yung apoy ang bilis. Sobrang bilis. Tanging wallet na may lamang ipong pera naman na halos masunog din ang naisalba ng 17 anyos na binatilyong ito. Ito pong pera po, iniipon ko po ito para po pambayad sa TV po. Mga gamitan po namin tulad po ng mga birth certificate, gamit po sa school, di na po naisalba. Ayon sa barangay, mananatili muna sa evacuation center ng mga kalapit na barangay ang mga apektadong residente. Nahahanapan pa ng permanenteng matitirhan alinsunod sa utos ng Quezon City LGU. Walang naitalang nasawi o nasugatan sa sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Isang tauhan ng BFP ang kinailangan bigyan ng supply ng oxygen dahil nahirapang huminga. Ayon sa otoridad, pansamantalang isasara ang tulay sa mga motorista habang ongoing ang repair works.
Sa ngayon, sira yung tulay. Umangat na po yung mga asfalto po eh. So, hindi na siguro safe na daanan. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy, gayon din ang pinsala nito. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Kahit humina na ang ulang dulot ng habagat, lubog sa baha ang ilang bayan sa Pampanga. Mula sa Macabebe, Nakatutok Live, si Jamie Santos. Jamie. Ivan, patuloy na binabaha ang ilang bahagi nga ng Macabebe, Pampanga sa kabila nga ng paghina ng ulan dulot ng habagat. Ayon sa mga otoridad, pinalala ang baha ng high tide na sinabayan pa ng agos ng tubig mula sa upstream areas. Sa karatig bayan naman ng Masantol, gumawa na ng pansamantalang dike ang lokal na pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagbaha. Nananatiling problema ang baha sa 17 barangay sa Macabebe, Pampanga. Sa barangay San Gabriel, may mga residenteng gumawa na ng improvised tulay sa kanilang bahay para di lumusong sa baha. May mga namimingwit sa gilid ng kalsada dahil umapaw ang mga palaisdaan at palayan. Sir, anong isda po nakukuha nyo dyan? Arroyo sa bayan. Business as usual naman sa supermarket na ito kahit binaha. Ito po ngayon, hindi pa po gaano matato. Kailangan ng pagtrabaho kahit pinaka-nag-ilang posil. Ayon sa MDRRMO, kahit hindi kalakasan ng ulan sa probinsya, nagdudulot ng baha ang pagbaba ng tubig sa Pampanga River mula sa upstream o matataas na lugar na sinabayan pa ng high tide. Yung pong mga upstream towns, areas, nakaranas po ng malakas na pag-ulan. So bumababa po patuloy papuntang Pampanga River. At the same time, ang high tide po natin ngayong araw na to ay 4.6 feet. So nagsasalubong po ang high tide at saka yung bumababang tubig galing sa upstream. Kaya po lumalaki yung tubig dito sa mga barangays ng Macabebe. Bukas hanggang Huwebes, inaasahang tataas pa ang high tide sa 4.9 feet hanggang 5.2 feet. Suspendido na ang klase bukas sa mga coastal barangay ng Macabebe. Pinagpapasyahan pa ng mga opisyal ang sitwasyon sa ilang inland barangay. Sa Masantol, Pampanga na problema rin ng baha, naglagay ang LGU ng pansamantalang dike na gawa sa kawayan, lupa at tarpaulin. Nasa 60% na itong tapos at lalagyan pa ng solar-powered water pumps. Halos 6 na kilometro ang haba nito sa ilalim ng 26 million peso na proyekto ng LGU. Ayon kay Masantol Mayor Danilo Ginto, sinimulan nila ang proyekto habang nakahinto ang ilang flood control projects ng national government. Magmula po dito sa Pantalan dyan hanggang po sa boundary namin ng Macabebe, Santa Maria, nilagyan po namin ng bamboo yan. Tapos yung bako namin, nagtrabaho dyan, nagtaas po ng pilapil. Ivan, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa Masantol at dito nga sa Macabebe, Pampanga. Pinapayuhan din nila yung mga residente na manatiling alerto at sundin ang abiso ng kanilang lokal na pamahalaan. At yan ang latest mula rito sa Macabebe, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JB Santos. Isang dekada na po ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa sa 9-9 claim ng China sa South China Sea. Desisyong hindi man kinikilala ng China ay legal naman sa mata ng mga kaalyado ng Pilipinas. At para po ipagdiwang yan ngayong araw, sabay-sabay na nagpatunog ng sirena ang mga barko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang koro sa karagatan ng Pilipinas ang daan-daang barkong sabay-sabay nagpatunog ng sirena. Paggunita yan sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na nagpawalang bisa sa 9- line ng China sa South China Sea. 10 Longhorns, it symbolizes the 10th anniversary of the Arbitral Ruling Award. The message is very clear, is upholding the maritime law. Nakiisa riyan ng Philippine Navy. Sa Subic, kasama ng Philippine Navy ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, mga cargo vessel pati ang US Navy. May 6 na tugboats din na gumawa ng water salute, isang gesture na malalim na respeto at selebrasyon, maging ang ilang barko sa Cebu at Davao City. Sa Palawan, nagkaroon ng parada kung saan tampok sa mga float ang samot-saring yamang dagat ng Pilipinas.
Sa Quezon City, bida ang mangingisdang Pilipino sa kauna-unahang West Philippine Sea Fisherfolk Monument. Hindi naman nagpatinag sa malakas na ulan ang mga nakiisa sa National Peace Walk na taas na upang winagayway ang watawat ng Pilipinas. We walk together, but sometimes the simplest acts carry the strongest messages. Thousands of footsteps, one direction, one purpose. Sa Parañaque, nagdaos ng misa sa puntod ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng Aquino administration, inihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration ang kaso laban sa China. We need to be firm about yung position natin, pero hindi yan mangyayari kung paiba-iba yung nagiging polisiya ng gobyerno. Hindi tayo dapat bumalik sa panahon na pinagdududahan natin yung sarili nating karapatan. I would say from where we started sa 10 years ago, na talagang puro accommodation na lang at iniisahan tayo palagi. Ngayon, tinatatag na natin ang ating kakayahan, pangalagaan ang ating karagatan. At habang tumatatag tayo, bumibilis naman ang paglakas ng ibang ng mga gustong lumapastangan sa karapatan natin. No? So ito ay everyday effort. Hindi tayo pwede magpabaya kahit isang segundo. Nag-ugat ang kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China sa standoff ng mga barko ng dalawang bansa sa Panatag o Scarborough Shoal noong 2012. Nang mag-inspeksyon kasi ang Philippine Navy sa Chinese fishing vessel noong April 10, 2012, natagpuan ang mga koral, pating at taklobong na iligal na hinango ng mga mangingisdang Chino. Pero bago pa maaresto, nang himasok ang mga barko ng Chinese Maritime Surveillance at kalaunan ay nagkaroon ng 2 buwang standoff. Mula noon, pinanatili na ng China ang presensya nila sa pinag-aagawang teritoryo. Base sa 501-page ruling ng Permanent Court of Arbitration, invalid ang historical rights ng China sa kanilang 9-dash line. Idiniklara rin ang Panatag o Scarborough Shoal bilang common fishing ground. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Sinita rin ng korte ang China sa pagharang nito sa mga Pilipino na mangisda sa bahura. Ang desisyong yan, suportado ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Binigyang diin din ng mga bansa ang pagtaguyod sa freedom of navigation and overflight at iba pang nakasaad sa UNCLOS. Ang Chinese Embassy, naninindigang invalid ang arbitral ruling at dapat idaan sa bilateral negotiation ang pag-ayos sa mga gusot ng dalawang bansa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.